Ayan, so ano daw po yung scripture natin this morning? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan, so paki-flash na yung ating verse. Ayan, ang title po ng message natin sa ngayong umaga ay pinamagatan pong New Life in Christ. Amen. Bagong buhay sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Subtitle niya po, New Life, New Beginning, and New You. Amen. Pakibasa po ulit yung ating scripture this morning. Naniniwala po tayo sa verse po na ito. Amen. Dahil tayo na po ay mga bagong nilalang, na tayo na po ay nasa ating Panginoong Jesucristo na nakapagligtas. Therefore, we are a new creation. The old is gone and the new has come. Amen. Next slide po. And ito po ang objective po ng ating message this morning. First of all, gusto po nating malaman kung sino po ba tayo, who we are, who am I, and ano ba yung purpose natin in life. Amen. And finally, of course, to live a new life in Christ. Ayan. Napakaganda po na simulan po ang bagong taon na may mga plano, may mga nais po tayong paguhin, may mga nais pong iwanan sa mga nakarang taon, at may mga plano po na kasama po natin ang Panginoong Hesus sa darating na taon. Amen. So this is a new year. And usually, napakaganda na, for example, di ba last year may plan ka na mag-diet, pero hindi mo nagawa. Sige, next year na lang. Di ba? Nasabi mo last year, gusto kong pumayat. So, gusto kong mag-fasting, mag-diet. Kaso, ilang buwan na lang naman na. Mag-New Year na. So, sa New Year na lang. Amen? Marami po tayo mga naiisip na gagawin po sa bagong taon. Amen? That's why, kung mapapansin ninyo, nung bata po tayo, nung elementary tayo, high school tayo, hindi siguro kahit senior high school na tayo, papasok po tayo sa first day ng pasukan sa January, ano po yung usually na pinapasulan ni teacher? Yung New Year's resolution natin. Manila, kasi ako talaga nung elementary ako, taon-taon yun ang pinapagawa. Kaya kapag first day of school, ayaw ko pong pumasok. Kasi yun na po, kung hindi kayo gagawa ng New Year's resolution, papaalisin nila lahat ng Christmas decoration. Di ba? Kaya kapag first day ng pasukan sa January, marami pang absent. Hindi dahil sa hindi makamukon siguro sa nakarang taon, pero umiiwas yan sa pag-alis ng dekorasyon, sa paggagawa ng mga New Year's resolution. Amen? But, if we're gonna look sa advantage, napakaganda ng bagong taon, kasi kapag bagong taon, may bagong buhay. Amen? Parang pag bagong taon, may bagong pag-asa. Tama? Pag may bagong taon, parang may bagong plano. Bagong taon, may bagong simula. Amen? Kaya alam niyo po, sino na po dito ang nagde-devotion or nag-uumpisa na po magbasa ng mga yung devotional book like yung Our Daily Bread or yung Pandesal sa Tagalog, yung mga pinaprices natin ng Christmas party. Diba? Kasi minsan, kapag nakabili ka ng book, kung hindi kasi mag-isang yung taon, parang nakakatamad simulan or nakakatamad basahin. But kapag dumating na yung January, nakapaka-excited ka nang magsimula. And isa sa mga magiging New Year's resolution mo is tapusin kung ano yung nasimulan mo. Tama? Kasi marami sa atin, magaling lang sa umpisa, magaling lang sa plano, pero kapag sumunod na yung mga ibang buwan, yung New Year's resolution nila, natapos na lang siya ng January. Hindi na ginawa ng February, March, diba? Yung New Year's resolution mo, napapayat ka na, okay, January 1. This is it, itong last year, sabi ko, this year na yun, diba? So ngayon ka magsisimula. Okay, nagawa ko siya ng first week ng January, second week ng January, third week. Hanggang sa nung second month na, February na, nag-quit na kaagad. Amen. Napakahirap yung tinatawag na consistency. Amen. Dahil nung midweek service po natin, ang nagsalita po si Sister Shalom, at yun po yung topic niya. Yung pagiging consistent sa pagpapagaling kay Lord. Pagiging consistent sa pamumuhay bilang Kristiyano. Amen? Nabanggit din po kasi nung last midweek na
sa pagkakaroon ng relationship kay Lord, walang nauuna, walang nahuhuli. Amen. May mga nauuna nga, pero during the process, bigla silang natutumba, napapagod, tumitigil. Pero meron naman yung late na nakatanggap, late na nakakilala, pero grabe din yung kanilang pagbibigay at pagbabalik at pag-serve kay Lord. Amen? Yun kasi yung verse na in-exhort ni Sister Shalom last Sunday, and I am super blessed kasi nagawa ko na po yung message bago pa siya mag-message. Kaya nung nagsasalita talaga si Sister Shalom, sabi ko very connected yung message niya sa message ngayong Sunday. Amen? Yung consistency. At para tayo maging consistent, dapat alam natin yung purpose natin in life. Amen? Kaya that's why one of the main objective of this message is for us to know kung sino ba tayo, and second, kung ano yung purpose natin sa buhay. Nang sa ganon, we can now live a new life in Christ. Kaya yung title, New Life, New Beginning, New You. Puro bago kasi bagong taon na. Amen? Okay, next slide po. Ayan. So, who are we? Sino ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, sino ka ba? Sino ka ba? Pakita mo siya. Ate, tanungin mo, anak mo, sino siya? O, sino ka ba? Okay, ngayon, sagutin niyo yung tanong na nagtanong sa inyo. Ano yung sasagot natin kapag tinanong, sino ka ba? Ano sagot natin? Asawa ako ni Ray. Ganon. Asawa ako ni Ray. Si Kuya Ray, asawa ako ni Pilar. Ikaw, Ate Joan, sino ka ba? Ako si Joan. Sige. Auntie, sino ka po ba? Ako ay isang anak ng Diyos. Amen. Sino pa po? Kapag tinanong, sino ka ba? CJ, sino ka ba? Anak ka ni Ate Beth. Okay, anak ko ni Ate Beth. Sabihin mo, sino ka ba? Ako ay teacher. Sabi ni Ate Marnie. Sabi ni Ate Joan, ako ay nurse. Nakatrabaho ako sa Nazareth. Ganon, di ba? But the question is, do we really know our identity? Who are we? Okay? That question, yung tanong na, sino ka ba, will be best explained through this video clip. So, paki-play po muna yung ating first video clip this morning. Ayan. Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question, who am I? Amen. Ayan pa, lights on na po tayo. So, next slide po. Sino po yung operator natin dyan sa taas? Sino nag-operate? Si Ami? Ikaw? Ate po, okay? So, who am I? Tama po yung sabi ni Auntie. I am a child of God. Pakisabi mo nga sa katabi mo. Sa Tagalog, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Although anak tayo, for example si CJ, anak siya ni Ate Beth, pero the more true reason of his identity is that he is a child of God. Anak ako ng Diyos. Amen?
Marami pa po, pero this is the main core. Therefore, kung anak ka ng Diyos, you're also loved. Kasi sabi kanina, I am loved, I am chosen, I am a new creation. Lahat po yun nagpo-fall sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Naniniwala po kayo na kapag anak po kayo ng Diyos, therefore, lahat po ng karapatan na dapat meron ng isang anak na mula sa tatay, ay meron din po kayo. Amen? Amen? Okay, next slide po. Marami po kasi nagsasabi na ang lahat po ng tao ay anak po ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Paki-next slide na po. Next slide pa. Ba't nawala yung isang slide? Yung isang slide. Back pa nga. Back. 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 Ayan. Di ba? Back pa. Yung sa John 1:12, naalis yata siya. Paki-check nyo nga po yung sabi sa, ayan ito, who are we? John 1:12. To all who received Him, to all those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Therefore, if we will take a look into this verse, there is a condition for those people para maging anak po ng Diyos. That they have to receive Him. Sino po yung Him na sinasabi po dito na dapat natin tanggapin para tayo po ay maging anak ng Diyos? Jesus Christ, amen. To those who believe in His name, what is that name? Jesus Christ. He gave the right to become the children of God. Amen. Marami kasi nagkasabi na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang tama po kasi term is that ang lahat po ng tao ay nilikha po ng Diyos. Amen. Ang lahat po ng tao ay created, ginawa po ng Diyos. Pero may certain condition po para magkaroon ka po ng right, magkaroon ka po ng karapatan ng bilang isang anak niya. At yun po ay tanggapin mo po ang kanyang anak, buktong alam sa Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Amen? That's now how we can see the difference from a child of God sa taong hindi po anak ng Diyos. Amen? May nagsasabi kasi na lahat anak ng Diyos kasi galing naman tayo kay Adam at Eve. So, iisa lang ang pinagalingan. Okay, granted, galing sa iisang lahi, galing sa iisang dugo. That is just biologically or by blood, talagang kalinya natin siya. But when it comes to being a child of God, this pertains to spiritual. Amen? Spiritual po. And we need to receive Jesus Christ as our Savior for us to become a children or a child of God. Amen? Alam po, narinig nyo na po na para po tayong mga adopted sons and daughters of God. Because the true child of God is Jesus Christ by blood. Tama? Alam niyo po, sa batas po natin, kahit na saang bansa, hindi lang po sa Pilipinas, ang isang batang inampun po legally, ay mayroon po parehong karapatan doon sa mga anak na tunay na mga legal. Amen? That's why kapag ang isang anak po ay legally adopted like us, we were legally, spiritually adopted by Christ, kung ano ang karapatan ni Jesus, ay karapatan din po natin. Kung ano po ang ibinigay, ang mga benefits po, or privileges na pinagkaloob po kay Jesus Christ, ay karapatan at meron din po tayong mga anak niya. Naniniwala po tayo doon. Amen? Sometimes, napakadaling sabihin, napakadaling bigkasin, napakadaling i-proclaim. But kapag dumarating na yung mga problema, dumarating na yung pagsubok, na question natin, totoo ba na anak nga ba talaga ako ng Diyos? Ba't ganito yung mga pinagdadaanan? Kung akala ko ba anak ng Diyos, maganda ang buhay. Pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? Sometimes you question that, but I can guarantee you that the enemy, the devil, is trying to distract you, trying to remove from your mind the truth that you are a child of God. Amen? Pinipili po ng kalaban na linlangin po tayo because He is the God of all lies. Siya po ang ama ng mga kasinungalingan na gusto niya pong sirain yung mga promises na sinasabi po ng Bible sa atin bilang anak niya. That's why kailangan po natin panghawakan that we are a child of God, a new creation, that we are loved, that we are indeed blessed. Amen?
Amen. Next slide na po. So, bilang anak ng Diyos, tayo po, bilang anak ng Diyos at bilang mga tumanggap po sa ating Panginoong Jesucristo, bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we are called Christians. Tama? We are called Christians from the word Christ. Para for example, yung sa West 1, ang tawag sa mga graduate sa West 1 ay, or nag-aaral sa West 1 ay, West 1 yan. West 1 yan. West 1 yan ang term nila. West 1 yan. Kapag ka West 2 ka, West 2 yan. Ganon. O kapag ka Ednas ka, Ednasian. Mga ganon. May, yan, parang ganon sa kapag Christ ka, then followers ka, then you are called a Christian, a follower of Christ. Amen? Paano ito kapag nasa city? Kapag sa ibang lugar? Okay. Tingnan natin, mas may explain po kung paano po may papaliwanag ang pagiging Kristiyano or ang Christianity through this video clip. What is Christianity? The central tenet of Christianity is the belief in Jesus as the Son of God and Savior of humanity. But from what does humanity need saving? To answer that, we go back to the beginning. Christianity teaches that there is only one God, and that in the beginning, this God spoke the entire universe into existence. On earth, God creates two people, a man and a woman, named Adam and Eve. They are to tend the garden in which they live, and they are free to eat from any tree except the tree of knowledge of good and evil. Sometime later, Eve is tempted by Satan and eats from this tree. Then Adam eats from it too. It's at this point that the two become aware and understand good and evil, evidenced by a new shame of their nakedness. Disobeying God results in them being expelled from the Garden of Eden and suffering the effect of death. Many generations after Adam, God chooses a man named Abraham to make into a great nation, a nation that will one day birth a Messiah to release mankind from the bondage of sin and death. Our modern calendar splits time at the approximate date of the birth of Jesus, who Christians believe is the promised Messiah. According to the New Testament, Jesus is born to a virgin named Mary, lives a sinless life, and then willingly sacrifices himself as the substitutionary atonement for the sins of mankind. The word atonement is used to describe an act that pays for or erases one's sins and transgressions. 3 days later, Jesus defeats death by resurrecting from the dead to open heaven to those who believe in him and trust him for the forgiveness of their sins. The resurrected Christ appears to many people over a span of 40 days before he bodily ascends into heaven. From there, he rules and reigns with God the Father and sends the Holy Spirit to teach his followers. It is also maintained that one day Jesus will return to this earth to judge all humans, living and dead, and grant eternal life to those who put faith in him and eternal death for those who don't. Christians call the message of Jesus Christ the gospel, meaning the good news. And that is Christianity. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon dahil I believe napakalinaw po nung explanation through that video clip, no? Halos na-summarize niya po yung pinaka-core, yung pinaka-laman po ng dapat na faith po natin at pinaniniwala natin bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos. Ayan. So next slide po tayo. Ngayon po, na alam na po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Do you believe that you're a child of God? Ano naman ngayon ang purpose natin sa buhay? Okay? Nasagot na po natin yung first question. Who are we? Who am I? Who are we really? And we've shown to you the biblical basis. John 1:12, those who believe in Him, those who receive in Him, in His name, are called the children of God. Amen. So, ngayon po, alam na po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Ano naman po ang ating purpose bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano? Next slide. Sabi po sa next paklik nga po, this is found in the book of Isaiah chapter 43 verse 7. Sabay-sabay po natin basahin. They are my own people, and I created them to bring me glory. Naniniwala po tayo, kinreate daw po tayo ng Diyos para bigyan po siya ng gloria. Gloria, kaluluwatian, or sa Tagalog, katanyagan, or karangalan. Amen? The Lord,
our God created us to bring Him glory. Amen? Nang sa ganon, sa pamamagitan ng mga buhay natin, ang Diyos ang mapapasalamatan. Ang Diyos ang mapupuri. Nakikita niyo po yun? Amen. Next slide po tayo. We are created to glorify God. Next slide. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 4, the Lord has made everything for His own purposes. So ginawa niya po tayong lahat para sa Kanyang plano, sa Kanyang layunin, sa Kanyang purpose. Next slide. They are my own people, and I created them to bring me glory. For everything comes from God alone, and everything is His for glory. Amen. Ikaw na tao, gagawa ka ba ng isang bagay kung wala ka namang plano o layunin na may purpose yan para sa buhay mo? Nag-gets nyo po? Okay, ganito Ikaw tao ka, tapos na-invento mo po ang electric fan. Bakit mo po in-invento yung electric fan? Para paypayan ka niya, para mahanginan ka, para hindi ka mainitan. Amen? Ikaw po na tao, nag-create ka po ng washing machine. Ano po ang purpose ng washing machine? Para hindi ka mahirapang maglaba. Amen? Ikaw po, nag-create ka po ng upuan. Bakit mo po kinreate yung upuan? Para hindi ka po laging nakatayo at para makapag-rest ka po doon sa upuan via sitting nang nakaupo. Amen? Bakit ka po nag-create ng aircon? Dahil sobrang init na po ngayon, ginawa ko po yung aircon para ikaw po ay naligin ng konti at makaiwas po sa init. So, ganoon din po tayo mga anak ng Diyos. Hindi niya po tayo gagawin, hindi niya po tayo lilikhain nang wala pong dahilan, nang wala pong plano, nang wala po tayong ibibigay pabalik sa Kanya. Amen? Amen. Kaya lahat po ng nakikita po natin na natural po na nag-exist sa mundong ito ay may purpose po. Ang sinasabi ko yung mga halaman, mga hayop, dagat, tubig, kahit yung mga bato, mga buhangin, kahit yung mga cockroaches. Ano kasi Tagalog ang EPs, ayun, yung mga yun. Sa tingin nyo ba, kinreate lang yan ng Diyos ng basta-basta yung mga uod, yung mga lamok, di ba? Kailangan po yan sa cycle ng buhay. Dahil kung wala po mga uod, hindi po madidecompose ang mga laman loob, ang mga katawan natin. Hindi po tayo mabubulong kung wala po siya. Hindi po tayo madidecompose. Yun po ang purpose ni Lord, kaya po niya kinreate po yung mga bagay po na yan. Amen? Amen. So tayo po, kung yun po mga bagay po na yun, ay meron pong dahilan kung bakit po sila kinreate. Tayo din po mismo ay meron pong purpose. At yun nga po, ay para po siya ay mag-glorify. Para siya po ay mapuri, para po siya ay maitaas, para po siya ay mabigyan ng karangalan. Amen? For they are my own people, and I created them to bring me glory. And the Lord has made everything for His own purposes, for everything comes from God alone, and everything is for His glory. Amen. So nasagot na rin po natin yung last question, tama? Ano po ba ang purpose natin sa buhay? To bring glory to God. Being a child of God, being anak ng Diyos, layunin po natin na may taas, makilala, mabigyan po ng kaluluwatian or gloria, katanyagan ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Amen. Next slide na po. So, ano po ba ang benepisyo para sa atin, at kailangan nating malaman ang purpose natin in life? What are the benefits of knowing your purpose in life? Dito na po tayo magtatapos. We will just enumerate the 5 benefits or advantages ng pagiging alam, ng pagkakaalam mo sa iyong layunin o sa iyong purpose sa buhay. Amen. Number 1. Pakibasa po. Kapag alam mo daw ang purpose mo sa buhay, ay nagkakaroon ng kahulugan ang iyong buhay. Tama. Amen. Number 2.
Dahil kapag alam mo daw po ang layunin mo, ang purpose mo kung bakit ka kinreate, ang buhay mo daw ay magiging simple. Amen? Number 3. Dahil kapag alam mo daw ang purpose mo sa buhay, ay mas magiging focus ka sa buhay mo at alam mo kung ano yung pupuntahan mo at alam mo kung ano yung priority mo. Amen? Number 4. Kapag alam mo yung purpose mo sa buhay, ay mas nagkakaroon ka ng motibo or ng gana para mabuhay. Amen? And finally, pakibasa po. Knowing your purpose prepares you for eternity. Amen. Let's go with the number 1. Knowing your purpose gives meaning to your life. Okay. Kapag alam mo po ang purpose kung bakit ka po nilikha ng Diyos, magkakaroon po ng kahulugan ang iyong buhay. Amen? Because without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Amen? Tinagalog ko po yan para mas ma-appreciate po natin. Ganito po yan. Kung wala ang Diyos, walang hangarin ang buhay. Kung wala kang hangarin sa buhay, walang kahulugan ang buhay. At kung walang kahulugan ang iyong buhay, ang buhay mo din ay walang saysay. Amen? Amen? Amen. So, napaka-importante po na alam mo po yung purpose mo. And that is to bring glory to God. Nang sa ganun, ay magkaroon po ng meaning, kahulugan, ng saysay ang ating buhay. Next, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Next slide. In Tagalog, ang pinaka-trahedya daw, o ang pinaka-masakit na pangyayari sa buhay, ay hindi ang kamatayan, kundi ang buhay na walang hangarin, ang buhay na walang saysay, o ang buhay na walang kahulugan. A life without a purpose, a life without meaning. Amen? Dahil kung walang purpose at hindi ka nagagamit ng Diyos, para ka rin po patay. Amen? Parang sayang yung buhay mo kung hindi po nabibigyan ng gloria o ng kaluwalhatian ng Panginoon habang ikaw po ay nasa mundo. Amen? Amen? Number 2. Knowing your purpose simplifies your life. Kapag alam mo yung purpose mo, na ikaw pala ay nilikha ng Diyos para i-glorify siya, para makilala siya, para magamit niya, then nagiging simple daw po ang ating pamumuhay. Amen. Naniniwala po kayo doon na mas nagiging simple po at hindi po ito nagiging komplikado as before. Because without a clear purpose, you have no foundation on which you base your decisions, you allocate your time, and use your resources. You will tend to make choices based on circumstances, pressures, and your mood at the moment. Amen? Kapag hindi mo po alam yung purpose mo po sa buhay, at wala pong pinaka-ugat or dahilan kung bakit ka po nabubuhay, ang decision mo po ay hindi po siya nakabase kay God. Ang decision mo po ay hindi po nakabase sa will ng Lord. Amen? Sometimes, kapag wala po si Lord sa buhay natin, yung mga decision po natin ay dumidepende po lagi sa ating emosyon, sa ating personal na hangarin, o kaya sa circumstances na napapaloob o napapaligid sa atin. Amen? Kaya minsan may mga nag-give up or nag-quit na sa sin dahil sa circumstances nila, like yung mga tao, wala kasi silang pera, wala silang mahanap buhay, kaya napipilit lang silang ibenta nila yung kanilang laman, something like that. But if you know that your purpose in life is to glorify God, you will not do that. Because you know that yung selling your body will not glorify God. Amen? That's why it's important for us to know really our purpose. Number 3. People who don't know their purpose in life try to do much. And that causes them stress, fatigue, and conflict. Naniniwala po kayo, mas nagiging komplikado po ang buhay ng mga tao. Hindi po
alam ang kanilang purpose kung bakit po sila nilikha. Sabi po dito, a pretentious, a showy life is an empty life, but a plain and simple life is a full life. Proverbs chapter 13 verse 7. Amen. That's why minsan, alam niyo po, nirebuke na ako ni Lord at hindi ko na po kine-question yung mga tao na nag-e-enjoy kahit na nag-tricycle lang sila or nasa bahay at mayroong mini business na sari-sari store. Kasi aanihin mo pa yung maraming gamit, aanihin mo pa yung malalaking bahay kung nagkakasala ka naman, tama. Sometimes, simple life is a better life for as long as you know your purpose in life. Amen? Diba? Kasi minsan, sabi ko, parang nakakalakot naman, ganito lang siya, nag-vendor lang siya, nag-vendor lang sa paligid. Pero kung nag-glorify ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay at nagagamit siya ni Lord, kahit na yun lang yung buhay niya, why not, tama? And yung simple bagay na yun, that's something that we should be thankful for. Amen. Number 3. Kapag alam mo daw yung purpose ko sa buhay, mas nagiging focus ka po. Amen? Without a clear purpose, you will keep changing direction. Kapag wala ka pong clear focus at purpose, you will keep changing jobs, palit-palit ka ng trabaho. You will change relationship, pa iba-iba ng jowa, your even churches, or other external factors, because hoping ang bawat pagbabago or each change will settle the confusion or fill the emptiness in your heart. Nakakarinig kayo dito. Minsan, kapag ka broken-hearted ka, dinarita ni ganito, dahil nga, ang akala mo, ang purpose mo sa buhay ay maging masaya, hahanapin mo yung kasiyahan na yon sa ibang tao. That's why, hindi ka papayag na single ka, you will look for another lover. Amen? But if you know your purpose, and that the Lord is enough to make you happy, the Lord is enough to satisfy you, then with or without a girlfriend, with or without a boyfriend, masaya po tayo. Naniniwala po kayo doon. May asawa, may anak, single, may jowa. Kung alam mo na andyan si Lord sa buhay mo, you are happy and you have a satisfied life. Amen. Number 4. Number 4 po. Ay, meron pa pala. The Bible says in Ephesians chapter 5 verse 17, don't live carelessly. Don't live unthinkingly. Make sure that you understand what the master wants. Amen. So, in our decision, sa lahat po ng mga plano po natin sa buhay, napaka-importante po na hindi lang po tayo nag-decide on our own. Amen. We have to seek, really pray hard for the will of God. Amen. Nang sa ganon, yung decision po natin ay siguradong tagumpay po. Amen. Because sa ayaw at sa gusto natin, meron tayong mga naging desisyon na akala natin ay yun ang desisyon ng Diyos, pero yun pala, personal lang natin yun ang desisyon and we're acting based on our emotion. Amen. Like for example, sino po ang kauna-unahang naging hari ng mga Israelites? Sino po? Si Saul, si King Saul, di ba? Is it the will of God na maging hari po si Saul? No, it's not. It's the will of the people. Dahil gusto nila magkaroon sila ng king just like the other countries na nakapalibot sa kanila. Dahil naniniwala sila kailangan may leader na tatayo na nakikita nila na nag-guide sa kanila. Although the truth is that they don't need that leader because God, the God of Israel Himself, is their leader. And He is an invisible God. Hindi siya nakikita. Tama? That's why, hindi nakakalungkot because sometimes, yung akala natin makakabuti sa atin ay hindi pala. Dahil hindi naman pala yun ang plano ng Diyos. Tama? That's why we really have to pray harder for the will of the Lord in our lives. Amen? Kaya nga sabi sa the Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. The men and women who have made the greatest difference in history were the most focused. Amen. Naniniwala po kayo na yung mga tao daw po na may nagawa po na pinaka-greatest historical decision
and event po sa mundo ay yung mga taong most focused. Amen. Naniniwala po ako dyan. Alam niyo po, ang isang tao, hindi po yan matatapos ng pag-aaral niya, hindi po yan makakagraduate kung hindi po siya nakafocus doon sa goal niya na graduate po siya or maipasa niya po yung board exam para maging isa po siyang professional. Tama? Amen? Amen. Kapag hindi kasi focus yung tao na yan, o yung, ikaw na nag-aaral, maraming distractive factors. Tama? Like for example, yung mga nagpapakute, diba? Yung mga gusto mong ligawan, yung mga nagugustuhan mo. Alam mo, hindi ko po makakalimutan yung isang friend ko na Christian din po, na nakasama ko siya sa bahay nung sa law school namin. Nakalagay talaga, napakalaki sa kwarto niya, focus. Focus on Jesus. Focus on becoming a lawyer. Amen? Kasi, ganito po yan. Lalo na po yung mga nag-med, lalo na po yung mga naglolo, dahil po sa hirap din po ng pinagdadaanan ng mga ganong tao na nag-aaral, dahil sa napakalaki rin ng kanilang pangarap, napakataas ng kanilang pangarap, may mga kailangan po tayong i-sacrifice. Amen? Kaya kung mapapansin po ninyo, base experience ko din po, yung mga kabatch ko na may jowa, may boyfriend, may girlfriend, nung college kami, pagdating ng law school, nagsiwalayan na po sila. Kasi of course, they do not understand what we are going through. Amen. Yung point na parang, isipin kasi ng iba, wala ka ng time sa kanila because you're too focused with your readings, masyado kang focus sa pag-aaral. But, it is not because you do not love yung person na yun. It's just that you are focused on your goal. You went there, nagagastos yung pamilya mo, gumagastos yung mga kapatid mo, pinag-aaral ka, hindi para makipag-click, makipag-fling-fling, makipag-ligaw-ligawan, amen, nandun ka dahil gusto ka nilang maging professional at gusto nila makatulong ka sa mga kapatid mo, makatulong ka sa mga pamangkin mo, amen. At kung mawawala yung focus mo na yun, yung goal mo na yun, sometimes, na lalaglag po tayo. Amen. That's why it is very biblical for us to stay focused, particularly focusing our attention on Jesus. Amen? Kaya ano naman yung theme natin sa anniversary ng 10th year anniversary? Focus on Jesus. Amen. Let's keep focused on the goal. Those of us who want everything God has for us. Philippians chapter 3, verse 15. Let's keep focused on the goal. Okay. Number 4, knowing your purpose motivates your life. Ayan. Sino po dito yung mga minsan ayaw nang gumising sa umaga kasi parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ninyo? Diba? Parang nakakasawa na. Parang yun na naman, parang routine na siya, gigising ng umaga. Ay, to be honest, isa rin ako sa mga gano'n na minsan parang gusto mo na lang matulog kasi parang wala kang plano, parang okay, magpunta ka ng office, gagawin mo yan, tapos gano'n na naman. Eh kahit naman matapos mo yan, meron na naman bagong darating na problema, may darating na naman na pagsubok. Parang nakakasawa, di ba? But if we know our purpose, therefore, we have a motivation na bumangon sa umaga. Amen. If we know that we are being used by the Lord sa ating mga trabaho, sa ating buhay, sa ating mga plano, sa ating mga pinagagawa, then mas nagkakaroon po tayo ng dahilan sa pagbangon. Amen. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Para sa kape ba? Minsan talaga para sa kape. Minsan na-excited na ako gumising dahil magkakape na po. Dahil kuya, pero ang pinaka mas mabigat po dapat na layunin natin is because gusto natin bumangon dahil excited po tayo na magamit ni Lord for this day. Excited po tayo na tignan kung ano ba ang mga gagawin ni Lord through us this day. Amen? Because our ministry, yung mga gawain po natin, ay hindi lang po yan patungkol sa mga eksaktong gawain po natin sa church. Amen? Ang ministry po natin, ministry po yan sa pamilya, ministry po sa asawa, ministry sa mga anak, ministry sa kaibigan, ministry sa mga katrabaho, at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ang ministry po ay ang mga gawain kung paano po natin maitataas at mapaglilingkuran ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Purpose always produces passion. Amen. Kasi kapag meron kang purpose, nagkakaroon ka po ng passion sa ginagawa mo. Kahit na sa iba, paulit-ulit na lang siya. Pero sa'yo, hindi.
Kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Amen. Nothing energizes like a clear purpose. Amen. On the other hand, passion dissipates when we lack purpose. Sa kabaliktaran, kung nawawala na po yung passion, pag nawawala na po yung fire, nawawala na rin po yung purpose natin sa buhay. That's why hindi po dapat mawala yung passion po na yun to serve the Lord. Amen. And to be used by God. Amen. It is usually unmotivated. It is usually unmotivated work, not overwork, that tears us down or saps our strength and robs our joy. Okay. Kung nawawala na po yung motivation natin sa ginagawa po natin, yun po ang totoong nagpapahina sa atin. Hindi po dahil sa masyadong maraming trabaho. Kasi kahit na marami pong trabaho na yan, kung masaya ka po sa ginagawa mo, matatapos mo po yan. Amen. It's not overwork that tears us down. It is unmotivated work. Kapag hindi, nawala na po yung passion, nawala na po yung fire, mas nahihirapan na po tayong gawin yung mga dapat po natin gawin. That's why, dapat wag po natin hayaan na maalis po yung passion po na yun. Amen. Yung motivation po na yun. And finally, the last, knowing your purpose prepares you for eternity. Amen. Kung alam mo daw po ang ang purpose mo sa buhay ay napagkakandaan mo na po yung will ni Lord, yung eternal life, yung mga bagay na hindi masukat or matumpasan ng pera, ng halaga. Amen. What ultimately matters most will not be what others say about your life, but what God says to your life. Okay? Ang importante po ay hindi po mahalaga ang sinasabi ng ibang tao po sa atin. Amen? Ang mahalaga po ay ang sinasabi ng Diyos sa atin. That's why siya lang po dapat ang i-please natin. Siya lang po dapat ang i-consider natin. Amen? That's why kasi sometimes our decision is affected by what other people see us. O minsan yung decision natin na-apektuhan kasi ganito ang gagawin ko kasi nakakaya kay ganyan, nakakaya kay gano'n, di ba? But our main consideration for our decision should solely the Lord, God the Father. Amen? Because what matters most in life is kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin at hindi yung mga sinasabi ng mga chismosang kapitbahay natin. Amen? Amen. Living to create an earthly legacy is short-sighted goal. Yung mga earthly na plano, yung mga makamundong decision, makamundong mithiin or mga gusto mong makamit, napaka-short-sighted lamang po ito, napakalit po ito. Kaya kailangan ang kiniklaim po natin ay yung mas spiritual, mas higher po na goal. A wiser use of time is to build an eternal legacy. You were not put on earth to be remembered. You were not put on earth to be remembered. You were put here to prepare for eternity. Amen. That's why dapat sa langit, sa lupa po ay langit na. Amen. That's why sinasabi sa prayer ni Lord, di ba? Your kingdom come on earth, di ba? That your kingdom come na sana, dito pa lang sa lupa, ang pamumuhay mo ay para ka na kung nasa langit. Amen? Although of course, ibang-iba kapag nandun ka na sa langit, pero kung magagawa mo naman na parang kaya at nasa langit na ang pamumuhay mo sa lupa, why not? Amen? Because the Lord could allow you to enjoy that kind of life, that kind of living. Amen? Amen. So next slide na po tayo. So now, finalize lang natin what are the benefits of knowing your purpose in life. Number 1, okay, basa po. Knowing your purpose in life gives meaning to your life. Second, knowing your purpose simplifies your life. Number 3, knowing your purpose focuses your life. And finally, knowing your purpose prepares you for eternity. Slide. Christ has paid for our sins. So now, we are clean. The old is gone. The new has come. Anyone who is joined to Christ is a new creation, a new being. The old is gone. The new has come. And to all, cheers to a new life in Christ.
a new beginning, and a new you. Amen. So, amen. Palapakan natin natin Panginoong Diyos. To all, Happy New You, and Happy New Year, of course. This will be the last video clip na panonoorin po natin yung